Dear Papa JP, simula pa lamang ay hindi ko nadadama ang pagmamahal ng aking ina. Sa tuwing siya ay galit, sa akin niya ito'y binubunton at parati akong ikinukumpara kay kuya. Mayroon akong 2 kapatid na lalaki. Ako ang pangalawa sa aming 3. Paborito ni mama ang nakatatanda kong kapatid at ang kanyang ugali ay kabaliktaran ng kay papa. Si papa ay walang pinipili at kami ay pantay-pantay na kanyang mga anak. Ako si Daniel at ito ang aking kwento. Nagsimula ang lahat ng ito nang nasawi ang aking nakababatang kapatid. Simula noon, parati nang mainit ang dugo ng aking nanay sa akin dahil ako ang sinisisi niya sa pagkasawi ng aking kapatid. At isang Sabado ay dali-dali akong tinawag ng aking ina habang nasa trabaho si papa. Daniela, halika nga rito. Ano po yun, mama? Hindi mo na naman niligpitan ng mga plato. Yan na nga lang ang gagawin mo dito sa bahay, hindi mo pa magawa. Bilisan mo! Pagkatapos mong magligpit, magluto ka na, ha? Opo, ma. O mga anak, andito na si tatay. Ito na ang mga pasalubong nyo. Salamat po, Papa. Thank you po, papa. O sige, magpapalit lang ako ng damit. Daniela, ibigay mo nga yan sa kuya mo. Ma, binigay po ito ni papa sa akin. Dalian mo na. O mga anak, ayos ba ang mga pasalubong ko? Opo, papa. O, halika na. Kumain na tayo nang makapagpahinga ka na rin. Anak, anong nangyari sa mukha mo? Wala po. Ayoko nang nagsisinungaling. Opo, wala po talaga. O sige, Papa JP, napilitan akong magsinungaling kay papa dahil sa ginawa ni mama sa akin. Ayaw ko kasi mauwi sa awayan silang dalawa dahil lang sa akin. Ngayong araw ng Miyerkules, nasa eskwelahan kami. Kasama ko ang 2 kong kaibigan, si Rhea at si May. At nalaman nila ang nangyari sa akin. Mo sigaw ng iyong puso. Bakit ba kasi ayaw mong sabihin sa papa mo na ginagawa to sa'yo ng mama mo? Kukontrahin din naman niya ni mama at paniniwalaan na naman ni papa si mama, kaya huwag na lang. Tama si Rhea, sabihin mo na kasi. Hayaan mo na lang. Araw ng pagbibigay ng mga card sa aming paaralan ngayon at inaasahan ko na bumalik si mama. Sa buhay mong tagla. Akala ko ay naghihintay lang ako sa wala. Pero nang malapit nang magsimula ang pagpupulong, ay may nakita akong isang pamilyar na lalaking nakatalikod at nang siya ay humarap, agad akong tumakbo papunta sa kanya at siya ay niyakap ko. Dahil ang lalaking yun ay si Papa, kaya naman masaya ako kahit hindi dumating ang inaasahan kong dumalo. Matapos na, ay umuwi na kami ni Papa. Masaya kong hinanap si Mama upang ihatid sa kanya ang magandang balita. Ma! Mama! Ano ba yun? Sigaw ka ng sigaw! Nakakarindi ka na! Ma, nakakuha po ako ng 97 na grado ngayon. 97? 97 lang? Masaya ka na yan? Nakakuha ka ng 97. Samantalang yung kuya mo, tapo na naman. Ayaw mo kasing gayahin yung kuya mo. Masipag, matalino. Oo naman, si kuya na tong matalino, masipag, masunurin. Ako na tong tamad, walang kwenta. Ma, yung ginagawa ko lang naman yung pagkumparahin kami ni kuya. Ma, ilang beses na kitang pinatawad.
na tinanong ako ni Papa kung bakit pula yung pisngi ko. Dahil yun sa'yo. Sinampal mo ako dahil lang hindi ako nagligpit. Ma, hindi mo kasi nakikita yung halaga ko, yung effort ko. Puyat, dugo, tapos yung binibigay ko dito. Tapos makakatanggap ako ng sampal. Pero okay lang, kasi mahal na mahal mo yung tao na ginagawa yun sa'yo. Gagawin mo lahat, titiisin mo lahat para lang sa kanila. Lagi nating tingnan ang kanilang halaga dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Papa JP, maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sana ay mayroon kayong natutunang aral. Ako si Daniel Rolyon at ito ang aking kwentong pinamagatang Halaga. Maraming salamat Daniel sa pag-share ng story mo, napakaganda. Yan lamang po sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kits na lang po tayo bukas, sa Barangay LS 97.1. See you tomorrow mga kabarangay! Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay.